Maraming salamat, banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong itong muli, kami ay sama-sama na may kagalakan, may pananabik na ikaw ay aming hinihintay, na maanyayahan ang iyong presensya sa aming pagtitipong ngayong araw na ito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil sa araw ng bukas ay kaarawan ni Pastor Bart. Ang pinakamainam na bahagi ng kanyang buhay ay ikaw ay nakilala, siya ay nakapag-aral ng iyong salita, at ngayon ay siya ay nagbabahagi ng mabuting balita sa mga anak mo sa iba't ibang dako ng mundo. Salamat, Panginoon, sa aming kalayaan na lumapit sa iyong banal na harapan upang kami ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Ito may sinasadya o hindi. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang kapamahalaan o ang the authority na ibinigay niyo sa amin upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway upang kami ay linlangin sa pakikinig ngayong hapon. Ito po ay aming in-exercise sa pangalan ni Jesus. Lahat ng gawa mo, Satanas, ay aming winawasak. Huwag mo kaming guluhin dahil kami mga anak ng Diyos. Marami ding salamat sa maibabahagi ni Pastor Bart ngayong hapon. Hayaan po ninyo na ang aming puso at ang aming isipan ay magkaroon ng 100% attention na i-focus lamang sa iyo. Dahil nais naming maging malakas, nais naming kami maging managumpay, gaya ng aming mga napag-aralan ng mga nakaraan. Ang isang anak ng Diyos ay laging may katagumpayan. Kung ano man ang mga nangyayari dito sa aming buhay, ay mayroong kapahintulutan, gaya ng sabi sa Lamentations chapter 3. Ngunit kung magtatagumpay, kami naman ay iyong sinasamahan. Salamat, Panginoon, dahil kahit na merong pandemya na nangyayari, buo pa rin ang aming tiwala sa iyo na kami ay iyong iingatan, kami iyong sasamahan, at kailanman hindi mo kami pinagkulang. Patunay lamang, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa tuwing umaga. Salamat din sa mga hindi pa naka-tune in sa aming Sunday worship na ito. Hayaan po ninyo na naway sila'y magkaroon ng kaluwagan upang makapakinig at sama-sama kaming makapagpupuri, makapagpapasalamat sa iyo habang kami inakikinig ng aral na ihahatid ni Pastor Bart. Salamat din sa bawat pamilya, naglalaan talaga ng oras upang ikaw ay aming marinig sa pamamagitan ng iyong lingkod, si Pastor Bart. Purihin ka, Panginoon. Nais naming ipabatid sa iyo lagi na mahal ka namin dahil ikaw naman po ang unang umibig sa amin. Purihin ka, O Diyos. Mini-welcome po namin ang presence ng Holy Spirit dahil kami ay makakaroon ng kagalakan kung ikaw ay aming kasama. At doon lamang, doon ang mga karunungan ay binibigay mo, doon lamang sa may presence ng Holy Spirit sa buhay. Lord, marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Thank you po. Thank you po, Sister Babes. Sino pa po ba ang na-tune in na kapatid natin ngayon? Sister Mai. Welcome po, Sister Mai. Jacob. Sister Mai. Welcome po sa inyo, sis. God bless po. God bless. God bless po. Happy Sunday po sa inyo. Okay, yan si Brother Jacob. Okay po. Meron po ba pakinggan muna natin yung na-prepare na na song para sa ating Panginoon. Amen. Okay? So, Jonathan, mo nga, meron kang gustong para sa ating worship song sa Panginoon. I-mute ko muna po iba. Okay, sige. Dali lang, ha? Jonathan. Anak nila. Anak nila. Okay.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Sing it together. Oh God, would you stand and sing it? Where there seems to be no way. That's right. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to his side.
Amen. 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 So, ang Anointed pa rin Panginoon ako. po ay talagang merong gagawin. Sa Panginoon, meron siya laging paraan para sa ating lahat. So, anumang circumstansya hinaharap ng bawat isa sa atin, ang Panginoon po nandiyan. At siya magbibigay ng kaparaanan para sa ating buhay. So, gusto ko pong batiin din si Sister May at ang kanyang asawa, si Brother Eugene, sa kanila pong anniversary. Happy anniversary! Anniversary. Kapatid! Sige, Hello, Adi. tuloy ka Salamat lang dyan, po, salamat. Okay po, si Pastor Bart naman. Siya, birthday naman niya. So, happy birthday sa iyo. Happy birthday po, Pastor Bart. Bukas! Thank Okay. you. Thank you. Bukas po, advance po. Bukas po, God bless bukas. you more po. So, welcome natin si Adi, si Jacob, Brother Anthony. Okay, welcome Adi. Hi. Welcome Jacob. Okay, so start na po tayo. Okay? So, pag-aaralan natin po si Jesus. Ako po naniniwala, pag pinag-aaralan natin si Jesus, tinataas natin siya, lalo po siyang nabubuhay sa ating pong mga puso. No? So, ang pagkakilala po natin kay Jesus, kailangan po maliwanagan tayo kasi mga ibang tao po, ang pagtingin nila kay Jesus, isa lang po siyang ordinaryong tao. Pero pag pinag-aralan po natin sa Biblia, iba po ang pinararating ng Biblia sa atin. Ano? So dapat niyo pong malaman, si Jesus po, hindi lang siya ordinaryong tao. Pag sinabi pong nagkatawang tao, meron po siyang pinanggalingan. Hindi po natin siya katulad. No? Tayo po, isinilang lang dito sa lupa. At ginawa po tayo ng ating mga magulang sa kapangyarihan po ng pagkalika sa atin ng Diyos. Pero si Jesus po, naisilang po siya sa isang birhen. No? Nilagay po ng Diyos yung kanyang espiritu doon sa tiyan ni Mary habang virgin pa siya. Ibig po sabihin ng virgin birth. Hindi pa sinipingan. So si Jesus po, hindi naman niya tatay si Joseph. Stepfather ho niya si Joseph. So dapat niyong malaman yung virgin birth ni Jesus, isa pong kaliwanagan na hindi po siya ordinaryong tao. Siya po ay anak ng Diyos, no? Pinaglihi sa Holy Spirit. Kung po yung tao, combination ng chromosomes ng babae at lalaki, Jesus po, chromosome ng lalaki, tapos po yung Holy Spirit na yung nag-create sa kanya doon sa sinapupunan ni Mary. May pag-aralan natin, sino ba si Jesus? Ma-explain lang po sa atin na maliwanag kung sino si Jesus para sa ating mga Kristiyano. Dapat may task po natin siya at pagkatapos po ninyo siyang makilala, bawat panalangin niyo po sa Kanya, pag lumapit kayo sa Kanya, sigurado sasagutin po niya yung mga panalangin niyo. Kasi po, ito po ang dahilan kung bakit po minsan, akala lang natin, kilala natin si Jesus, pero pag tinanong natin, sino ba si Jesus sa'yo, ayon sa Biblia, di po natin ma-explain. So ito po yung paraan para maunawaan ninyo kung sino si Jesus sa ating buhay. Pinamagatan po natin itong the fullness of the Godhead. No? Ang pamagat po natin, galing din sa Biblia. Tingnan po natin yung ating pong pamagat. Ito po yung pamagat natin. The fullness of the Godhead. Okay. So, chapter 1. Sandali lang po ha. Previous. Okay. So, ito po ang ating pamagat. The fullness of the Godhead. Pag-aralan po natin yung dalawang chapter. Gumawa po ako ng outline na dalawang chapter. Ito po yung mababasa natin ko sa Colossians 2:8-9. Ano? Ito po yung chapter 1. Ano po bang ibig sabihin ng the fullness of the Godhead? Yung pong kabuuan ng Diyos o kabuuan ng pagka-Diyos. Sabi po sa Tagalog, ang kabuuan ng pagka-Diyos. Si Jesus ba ang kabuuan ng pagka-Diyos? Okay, so tandaan po natin pagkabuuan ng pagka-Diyos,
yung Diyos, nandun lahat kay Jesus. Para bang ganito yan eh. Paano natin mapapatunayan sa Bible na si Jesus, kumpleto na siya? Sa pagtingin natin, siya na yung Diyos natin. Ganon yan eh. So, of the fullness of the Godhead. So, chapter 1. Ang chapter 1 po, tandaan natin, ang pag-aaralan natin muna, meron lang pong iisang Diyos sa Biblia. Kasi po yung maraming tao ngayon, dahil sa paniniwala nila, akala nila, ang Diyos marami. Pero pag nalaman nyo ang Biblia, nagbasa kayo ng Bible, inintroduce ng Bible na ang Diyos po isa lang. Ano? Hindi ho tatlo, ni apat, hindi rin Diyos yung mga apostles. So, pagkatapos yung ma-born again, maging Christian, dapat malaman nyo, isa lang po ang Diyos na tinuturo ng Bible. Okay. So, Colossians 2:8-9 po, babasahin natin sa English. You know? Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, kita ninyo rito, pag tatagalogin natin, babasahin, pakita ni Jonathan sa Tagalog, sa Bible Gateway. Babasahin natin. Okay. Tandaan po natin, ano kayo, sabi po dito, medyo, yan, tama yan. Okay, sabi po dito ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa pakanyang pagiging tao. Explain ko pong mabuti. Sabi po ni Pablo, mag-ingat po daw tayo na hindi tayo mabihag ng anumang mga kabuluhang karunungan. Alam niyo po ba kasi ang mundo, marami pong mga katuruan na walang kabuluhan. Ano? Mga karunungan na akala mo kilala nila ang Diyos pero sa totoo lang, hindi naman po talaga. Sabi niya, pandaraya na ayon sa mga tradisyon. So meron din po tayong mga nakagasnang tradisyon ng mga tao at mga alituntunan ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. So sapagkat po kaya po natin pinag-aaralan ang Biblia sapagkat marami pong mga tuntunin, mga tradisyon ng mga tao, mga karunungan na walang kabuluhan at mga pandaraya na mga turo ng mga tao. Ano? So, ngayon po, malalaman ninyo sa verse 9, balik mo Jonathan, di pa ako tapos. Ngayon po, malalaman nyo sa verse 9, sabi po sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos. Okay, tingnan po ninyo ha. Bakit sasabihin ni Pablo na yung buong kalikasan? Alam niyo po ba yung buong kalikasan? Kung ang Diyos po makapangyarihan, kung ang Diyos po ang lumikha ng langit at lupa, kung ang Diyos po ang lahat ng nagbigay sa atin ng isipan at puso, lahat ng nakikita nyo ngayon sa mundo, ang Diyos po ang gumawa dahil sa sobrang makapangyarihan siya. At sabi po sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, bira mo sasabihin ni Pablo, yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So, ito lang pong verse na to, malalaman ninyo na iba po ang pananaw ni Pablo kay Jesus Christ. Tapos po, akala ko dati, pakimute mo na mga ano. Akala ko po dati si Pablo kapantay lang din ni Jesus. Nung sa unang paniniwala ko, akala ko si Pablo pwede rin siyang sambahin. Pero yung pala, si Pablo, ang pagtingin niya kay Jesus, mas higit siya kaysa kay Pablo, mas higit siya kaysa sa tao. Sabi po sa verse na, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, the fullness of the Godhead, sabi po, ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So okay, ngayon pag-aralan natin.
Ano po ba ang ibig sabihin na yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao? Sa English po, sabi kanina, the fullness of the Godhead bodily. So yung pong katawan ni Kristo na nagkatawang tao, meron pong ibig sabihin yun. Nandun po ang buong kalikasan ng Diyos. So magtataka ngayon, parang interesado yung tinuturo ni Pastor Bart. Yung buong kalikasan ng Diyos ay nga kay Kristo. Paano yung Ama? Paano yung Holy Spirit? Okay, so tayo po kasi di na nag-uusap ngayon ng mga Diyos-Diyosan Pinag-usapan na natin ngayon yung kalikasan ni Kristo. Sino ba si Kristo sa atin? Next. Next verse. Okay. share ko sa inyo yung ito. Next verse. Okay, so bago po tayo mag-start, kailangan malaman nyo po yung tungkol sa Diyos. Okay? At meron pong tatlong paniniwala ang tao. Yung tinatawag na atheism, yung pong atheism, ang paniniwala nila, meron lang isang Diyos. Okay? Atheism, there's no God. Ay, there's no God pala. Sorry. Napo na mata ko. Okay, so, yung Binabasa mo. atheism, na-overwhelm ako Okay. Meron pong tatlong beliefs about God. Yung atheism, there is no God. Yun yung mga ayaw maniwala sa Diyos. Wala naman daw Diyos, totoong Diyos. So, iniisip nila, mga hayop sila, pag namatay, wala na, parang singaw lang. Hindi ho ganun. So, atheism, there is no God. Yung monotheism, there is one God. Yung polytheism, there are many gods. So, sa ating pong mga Christian, saan tayo babagsak? Sa monotheism o polytheism? Kasi di naman tayo pwede doon sa atheism. Di tayo atheist, So, monotheism, polytheism. Saan ba tayo dito? Tanong natin yung sarili natin. Ilan ba Diyos ang aking pinaniniwalaan? Okay? Next. Okay, example po ng religion na monotheistic religion. Okay? Yan po monotheistic, yung naniniwalang isa lang ang Diyos, yung pong mga Judaism. Yung mga Hudyo, Islam, mga Muslim, at Christianity. Yung pong mga Christianity, tayo yun. Yung mga born-again Christian, yung mga evangelicals. Yung mga polytheistic religion, yung mga Hinduism, Catholicism. Pastor, yung ba Catholic? Maraming Diyos? Opo, maraming Diyos po yan. Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, etc. Yan po yung mga tinatawag na dalawang religion pero magkaibang pananaw. Okay, saan ba tayo babagsak? Ako po kung tatanungin nyo, monotheistic religion po yung akin, yung sa ating side. Okay? Next. Okay, meron din pong, ang lahat po ng Kristiyano ngayon, maraming faction. Minsan marami pong iba't ibang mga grupo. No? 'Di ba? Maraming grupo, sasabihin ng isang grupo, ako tama, kami ang tama, kayo mali. Kami lang ang maliligtas, kayo hindi, para mga ganun, 'di ba? Maraming mga grupo. Tapos mga iba-ibang doktrina din. So, ibig sabihin maraming doktrina yung ay si Kristo tao lang. Ay kami Diyos si Kristo. Parang mga ganun, 'di ba? Nag-aaway. Kami lang ang tama. Kami lang ang tama, nasa amin ang totoo. Ganun, mga iba-ibang doktrina. Tapos marami ring organisasyon. Minsan yung organisasyon, nag-aaway-aaway din yan. Tapos iba-ibang presentation, maraming sistema, programa. Yung mga iba, ang religion nila, walang Bible. Yung iba, pwedeng magbasa ng Bible. Yung iba, bawal magbasa ng Bible mga member nila. Pero tayo po dito, hindi bawal magbasa ng Bible. Kasi yun ang gusto ng Diyos, basahin ng Bible. Tapos po yung iba naman, walang basis at all. Yung namang iba, ang base sila sa tradisyon. Maraming tradisyon. Sabi, ay kung saan ako nasilang, doon ako mamamatay. Yun ang nakagisnan ko, doon na ako mamamatay. Marami rin pong mga Kristiyano na ang kanilang paniniwala mababaw. Meron naman malalalim. Tayo po, dalangin ko ang ating pong turo malalalim. Okay? So, true doctrines are deeply rooted from the Word of God.
Yun daw pong totoong doktrina ay malalim ang pagkaugat sa salita ng Diyos. So tayo pong mga Christian, dapat ang doktrina natin rooted. Ang ugat malalim. Alam niyo naman po ang puno na mababaw ang ugat, natutumba yon. Ang malalim pong ugat na puno, kahit ano mang gawin mo doon, hindi mo mabubunot. Puputulin mo, pwede, pero hindi mo mabubunot. True doctrines are deeply rooted from the Word of God. Okay, next. Marami pong doktrina ng Christianity. Ano? Based on tradition. Okay. Tandaan po natin, dahil lang po hindi hingal ako. Tandaan po natin, meron pong dalawang klase ng doktrina ang Kristyanismo. Okay? Sabihin natin, Kristyanismo. Okay. Different doctrines of Christianity based on tradition. Yung nakagisnan natin, merong dalawang klaseng tinuturo. Okay. Number 1, yung Trinity. Okay. Merong isang Diyos na tatlong divine person. One God and 3 divine persons. Yun namang oneness, Jesus is the Father and the Holy Spirit. So, yung pong doktrinang ito, minsan nagkokontrahan ito. Merong naninindigan na ay isang Diyos, pero tatlong persona. Yun ang tinatawag na mga Trinitarian. Okay, yun naniniwala sa Trinity. Yun namang oneness, si Jesus daw, siya rin ng Father, siya rin ng Holy Spirit. Tayo po ngayon, tanungin natin sarili, ano nang paninindigan natin? Trinitarian ba tayo o oneness? Ano po ba sa palagay niyo? Next, ito po yung mga images of Trinity. Okay, tingnan ko nga po yung mga naunawaan niyo po ba yung aking pinipreach ngayon? Paki-wave nga po yung mga kamay niyo. Tingnan ko nga kayo. Okay. Okay, good. Images of Trinity. Ito po yung Trinity. Pag-aralan muna natin ang Trinity. Ano ba yung Trinity? Okay. Meron po akong image dito. Ang sabi po dito, the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. There is only one God. Sa palagay niyo po ba yung Trinity naniniwala lang na iisa ang Diyos? Pero tatlong persona? Ito po yung sinasabi nila. So ang Trinity po, maraming mga images yan. No? So pag-aralan natin mabuti. Ito po bang turong ito? Tama. Ayon ba to sa Colossians 2:9? The fullness of the Godhead bodily. Jesus is the fullness of the Godhead bodily. Ito po ba yung tama? Okay, next. Okay. Marami po ngayong mga paniniwala na ang Diyos po sa langit, tatlo. Nakakita na ba kayong tatlong Diyos na mukhang ganyan tapos sasabihin natin isa ang Diyos? Hindi ba tayo nalilito? Kasi nasabihin natin isa ang Diyos pero tatlong muka, tatlong katawan. Ngayon, yung Colossians 2:9, applicable po ba rito? Na ang the fullness of the Godhead bodily. Jesus is the fullness of God bodily. Okay, tingnan ninyo. Ang gitna, si Father, yung sa kanan, si Jesus, yung kaliwa, Holy Spirit. Meron po bang tatlong Diyos doon na nagkakaisa ng ganito sa langit? Yan po yung mga tanong, no? Next. Meron din po nagdi-describe na ganito. Ang Father, medyo matanda. Si Jesus, yung baby. Yung Holy Spirit, yung kalapati. Tama rin ho ba to? Next. Ngayon, yung pong oneness belief, ganito. Si Jesus daw, yan ng Father. Ano? Kasi po minsan, may nagsabi, kung si Jesus yung Father, bakit si Jesus nagpe-pray pa sa Father? Bakit yung Father nagsasalita si Jesus nasa baba? So, parang complicated, no? Sa totoo lang po, ang oneness, naniniwala si Jesus si Father,
at si Jesus din ang Holy Spirit. So, ito po ba, tama ba to? O yung Trinity ang tama? Saan ho ba tayo naka-base? No? So, ito naman po yung isa. Oo, may isang katawan, ano? Tapos nakakatakot ang muka. Tatlo ang muka. Okay. Sa palagay niyo ho ba, tama din itong ganong itsura? Asan ng Father dito? Asan yung Holy Spirit? Asan yung Son? Diba? Ako sa totoo lang, hindi ko sasambahin yung ganyang image. Kasi nakakatakot eh. Tingnan ninyo, 4 ang mata, 3 ang ilong. Mas grabe pa siya sa Cyclops. No? Yung Cyclops isang mata. Nakakatakot. Ito naman 4 ang mata. So hindi ko ma-describe kung anong palagay nyo dito. Okay, next. Meron din ganito ang Trinity, no? Although Pater Phillips, hindi ko maintindihan, pero tingnan nyo na lang ang picture. Ngayon, ang fundamental questions regarding Trinity, Triunity, Three Persons, and Oneness. Ngayon, ang tanong po ganito. Yung bang salitang Trinity, Triunity, Three Persons, saka yung Oneness, nakasulat ba ito lahat sa Bible? Meron ba kayong mababasang Trinity sa Bible? Triunity, 3 person, Oneness? Okay. Are these words written in the Bible? Are these words true apostles' doctrine? Are these doctrines contradict the Bible? Okay. Ang tanong po natin, 3, no? Yung ba mga word na ito nakasulat sa Bible? Ito ba'y mga tinuro ng mga apostol noong unang panahon? Ito ba'y kinokontra ng Bible? Ang sagot po ito. Okay. Tandaan po lahat ng yon mali. Wala pong Trinity na mababasa sa Bible. Ngayon pag-aralan natin, ano naman ang sinasabi ng Bible tungkol sa Diyos? Okay. Tandaan po natin sa Bible, the God of the Bible is one God. Tandaan po natin, kaya po nagpakilala ang Diyos kay Abraham. Inintroduce niya ang kanyang sarili. Nagpakilala siya sa mga propeta, sa mga lingkod ng Diyos sa Old Testament. O punta tayo sa Old Testament. Nagpakilala siyang isang Diyos kasi ayaw ng Diyos na ikumpara siya sa maraming Diyos-Diyusan. Ayaw ng Diyos na maipakilala na ikukumpara siya ng mga taong naniniwala sa maraming Diyos, yung tinatawag na polytheistic God, na ang Diyos ganon, hindi ho. Kaya nagpakilala ang Diyos kay Moses kasi gusto niyang introduce sarili niya na isa lang siyang Diyos. Okay? The God of the Old Testament. Punta tayo ngayon sa Old Testament kasi po yung New Testament kay Jesus yung kwento. Yung Old Testament, wala pa si Jesus noon. Okay? So, tanungin natin si Moises. No? Si Moises, alam niyo sikat naman po si Moises sa Ten Commandments. Meron nga pelikula na Ten Commandments. So, ano bang pag-introduce ni God kay Moises? Alam niyo bang si God, kinausap niya si Moises at nagpakilala siya kay Moises? So, basahin natin sa Exodus 21 verse 5. Okay. So, ganito na natin siya babasahin. Sa Tagalog na, Jonathan. Okay. Ito po, nung ibigay ng Panginoon kay Moises yung kanyang kautusan. Yung unang-unang utos ng Diyos kay Moises, ang sabi niya ganito. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh na iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkailipid. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, sabi ni God. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang ninalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3, 4 na saning lahi.
Sabi po niya sa verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niya. Huwag kang gagawa ng imahen. Noon pa palang unang panahon, pinagbawal na ng Diyos na huwag kang gagawa ng image, mga rebulto. Kasi po, hindi po natin pwedeng ikumpara ang Diyos sa mga rebulto. Ayaw po ng Diyos yun. Siloso po ang tunay na Diyos. Nagseselos siya pag sumasamba ka sa Diyos-Diyusan, sa mga gawa ng kamay ng tao. Kaya ang unang-unang kasalanan na ginagawa ng tao noong unang panahon, yung kasalanan laban sa Diyos, yung pagsamba sa mga rebulto. Sabi niya, huwag kang gagawa ng imahen na nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa tubig. Yung po mga nilalang nasa langit, mga angel, mga bituin, mga stars, mga planets, huwag niyo sasambahin yan, sabi niya. Tapos huwag ka rin kayong gagawa ng rebulto ng nasa lupa. Mga tao, mga hayop, alam niyo naman sa India, pati unggoy, daga, baka, sinasamba. Ano? O nasa tubig, huwag niyo sasambahin yung mga sirena, yung mga isda, mga balyena, huwag niyo sasambahin yun. Huwag mo silang yuyukuran isasambahin sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapuan na bughuin Diyos. Alam niyo po ba pag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan? Yung kasalanan po ng magulang, sinisingil ng Diyos hanggang sa ikatlo at ikapat na salin lahi. Sisingilin ka ng Diyos magmula nung sambahin mo yung rebulto, yung apo mo sa tuhod, apo mo sa kuko. Sisingilin ng Diyos ho yun, sabi sa Old Testament. Amen? So, balik tayo doon sa aking outline. Okay, so doon sa aking outline, ganito yan eh. Okay, so English. Ano? Sabi dito sa verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I the Lord, God, I am jealous God. Yung pong I dito, singular. The Lord is singular. I am and me. So, nagpakilala ang Diyos kay Moises, isa lang siya. Walang tatlong Diyos sa langit sa Old Testament. Ngayon, titingin pa tayo ng mga verses na kung saan magpapakilala ang Diyos. So, tanungin natin si Prophet Isaiah, no? Si Propeta Isaiah, Isaiah 45:18, ganito naman nagpakilala ang Diyos kay Propeta Isaiah. Si Isaiah kasi yung libro niya nasa Old Testament din yan eh. For thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. He had established it. He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord and there is none else, sabi niya. He formed the earth alone. Okay, so yung I am the Lord and there is none else. Tagalogin natin. So sa Tagalog po, ito sabi ni God. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos. Ibig sabihin, yung ako si Yahweh, singular ho siya. Wala siyang kasama. Ano? Yung sinasabing, likhain natin ang Diyos. Sa Genesis, pinaninindigan na, likhain natin ang Diyos. Yun daw ang Trinity. Hindi ho totoo yun. Babasa pa tayo ng mga verses na ang Diyos po sa Old Testament, yung mga Hudyo, yung mga Hebreyo, yung mga Israelita, naniniwala po sila sa iisang Diyos. Basahin natin yung next verse. Next outline. Okay. Ay Tagalog natin doon. Ay tama na. Tapos na. Okay, so next. Okay, sa Isaiah 46 verse 9, si Isaiah pa rin to. Remember the former things of old, for I am God, sabi ni God kay Moises. And there is none else. Sabi niya, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. I am God, and there is none like me. Okay. Thus said the Lord thy Redeemer, and he that formed thee from the womb,
I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Yung pong naka-highlighted dito ng mga red color red, all the words that were highlighted above are singular. Okay? Basahin natin sa Tagalog. Yung Isaiah 46 verse 9 muna. Okay, sabi po ng Diyos sa Tagalog. Alalahanin ninyo ang nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin, ay wala nang iba. So pag sinabi natin, hindi God, Trinity kayo, hindi God, tatlong Diyos kayo. Kasama ninyong anak at Holy Spirit. Masasabi ba natin yan pag sinasabi ng Diyos dito na maliban sa akin ay wala nang iba? So hindi ho natin pwedeng kontrahin yung Biblia. Ang Diyos po sa Old Testament, nagpapakilalang isa lamang siya. Sabi niya, alalahanin ninyo ang nakaraang pangyayari, inyong kilalaning ako. Sabi niya, sabi ni God, kilalanin daw natin siya, ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin, wala nang iba. Paano si Jesus Christ? Di ba Diyos din siya? Tandaan po natin, ngayon malalaman nyo, yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Paano? Bakit? Anong nangyari? Okay, so ganito lang po yan. Makinig po kayo, tutukan yung mabuti kung tama ang tinuturo ko. Mamaya, questionin nyo ko. Ano ba ang natutunan ninyo? Okay, next. Tandaan ho natin, ang Diyos nagpakilala, siya lang mag-isa at wala nang iba. Okay, next. Sabi sa 44:24, akong si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay, sabi niya. Ako lamang mag-isa. Sinabi ba niya tatlo? Sinabi niya ba niya marami? Hindi. Sabi niya, ako ang lumikha ng bagay. Ako lamang mag-isa ang ladlad nitong kalangitan. At nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Sabi niya, ako lamang mag-isa. Kaya pag hindi ho tayo nagbabasa ng Old Testament, saka New Testament, hindi niyo malalaman na ang Diyos pala nagpapakilalang mag-isa. Kaya yung mga naniniwalang maraming Diyos, talaga pong walang kamuwang-muwang yan sa Biblia. Talaga pong walang kamuwang-muwang sa Biblia. Ngayon po nilalahad ko sa inyo, tinataas ko ang Diyos. Nagpapakilala po ang Diyos sa mga Kristiyano na iisa lang po ang Diyos. Wala pong Trinity sa Old Testament. Pag sinabi ni God kay Isaiah, ako lamang mag-isa, siya lang mag-isa, nag-iisa siya. Hindi ho natin sasabihin talo. Huwag natin ipipilit yung, ay hindi, Trinitarian noon pang unang panahon. Hindi po. Wala kayong makikita ng Trinity sa Old Testament. Mamaya pupunta tayo sa New Testament. Okay, punta tayo ulit doon sa ating sa ating pong English tinatawag nating English PowerPoint. Okay. Next. Okay. Si Malakay na naman po. Si Malakay, isa siyang minor prophet. Maliit na prophet ang tawag doon, minor prophet. Pero ito po ang pakilala ng Diyos sa kanya. Sabi ni Malakay, have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our Father? Basahin natin sa Tagalog. Okay, si Malakay nagsalita. Alam niyo po ba ang paniniwala ng mga Israelita? Sila po'y naniniwala sa isang Diyos. Sabi po ni Malakyas, hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? O tingnan po ninyo ha. Kaya po yung mga Hudyo hindi nakikiisa sa mga Kristiyano. Kasi mga Kristiyano nalilito sa kanilang paniniwala. Naniniwala silang isang Diyos pero tatlo ang mukha. Naniniwala sila sa isang Diyos pero tatlo ang katawan. Saan kayo nakakita ng isang Diyos tapos tatlo ang katawan? Wala pong ganon. Okay? Hindi ba't isang Diyos ang lumalang sa atin?
Kung gayon, bakit kayo nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Si Malakyas po, naniniwala, iisa lang ang Diyos nila. Okay, balik tayo dun sa screen. Okay. Nakakaano po ba kayo? Nakakasubaybay? Sa 2 Kings po, basahin natin sa pangalawang hari. Okay. Sa Tagalog na natin, Jonathan. Ngayon nananalangin si Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah po, isa sa mga naging hari ng Israel. Ano? Si Haring Ezekias. So, nung nanalangin si Haring Ezekias, tignan natin kung ilang Diyos ang paniniwala niya. No? Palagi sinasabi ng mga lingkod ng Diyos, ikaw ang lumikha ng langit at lupa, ikaw lang ang Diyos, wala nang iba. Sabi ng mga yan. Ito si Ezekiel nanalangin. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono, sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Next verse. Okay, nagawa nilang sunugin ng mga Diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya po, si Haring Ezekias, sa totoo lang, galit din po yan sa mga Diyos-Diyos. Kasi turo ng Diyos, huwag kayo sasamba sa ibang Diyos sapagkat ang Diyos po, hindi yan sumasang-ayon sa mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Okay. Next verse. Wala na ba, Jonas? Okay. So, punta tayo ngayon dun sa... Okay. Next PowerPoint natin. Okay. Okay. Ngayon po kanina, sa Old Testament, meron lang iisang Diyos. Ngayon punta tayo sa New Testament. Ang New Testament po, yung mga sumulat nito, yung mga apostol ni Jesus. Okay. Kung tatanungin natin po yung mga tao sa panahon natin ngayon, ano bang sinasabi ng mga apostol tungkol kay God? Na? Meron nyo, nag-exist na dito si Jesus, meron ng Holy Spirit dito. Ngayon tatanungin natin yung mga apostol sa New Testament. Ito, nakasama ni Jesus ito eh. Mga Hudyo to. Tinawag ni Jesus para maging alagad niya. Ngayon, nung umalis na si Jesus, sumakyat na sa langit, anong tinagubilin niya? Ngayon, ano bang palagay natin? Kung basta sabihin, ako naniniwala ako pag sinabi ni Pablo may Trinity. Maniniwala ako kay Pablo. Pero tingnan po ninyo si Pablo mismo, si John, marami pong mga apostol, ano bang paniniwala nila sa Diyos? Ilan ba ang Diyos? Okay, the God of the New Testament is one God. Tandaan po natin, patutunayan natin na ang Diyos ng New Testament, iisang Diyos din. How many gods we have in the New Testament from the apostles' view? Does the apostle believe in Trinity? Tanong po rito, yung bang mga apostol naniniwala sa Trinity? Okay. Tanungin natin si Apostol Jude. Alam niyo ba si Jude? Kung sino si Jude? Si Santiago. Meron po kapatid si Jesus na ang pangalan ay Jude o Santiago. No? Let us ask Apostle Jude in books of Jude 1:25. Basahin natin sa Tagalog. Tingnan po natin. Jude believes in one God, and this one God. Okay, ito pa babasahin ko sa inyo. Biro nyo, ano po ito apostle po ito ni Jesus. Sabi niya, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Hindi niya sinabing, ang Trinity na ating tagapagligtas, hindi ganoon. Sabi niya, sa iisang Diyos na tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakilanman. Bakit po sinabi niyang iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo? Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi ba si Kristo Diyos din yun? Kung tinutukoy niya rito yung Ama, paano na si Jesus Christ?
Asan si Jesus Christ? Di ba Diyos yan? Okay, mamaya titingnan po ninyo. Pero binanggit niya sa iisang Diyos. Ganyan. So si Judas naniniwala na isang Diyos. Paano si Kristo? Dito nakalagay, Panginoon lang siya. So tandaan natin, mamaya maliliwanagan kayo mabuti, yung isang Diyos na ito, nasa kalikasan, ng buong kalikasan ng Diyos ay nasa kay Kristo Jesus, bodily, o sa kanyang pagiging tao, sabi po sa Tagalog. Next verse. Okay. Sabi po dito, paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinahangid ninyo ang papuri ng isa't isa, hindi papuri na nanggagaling sa isang Diyos? So si John po rito, so tanungin natin si John, sandali lang Jonathan. Balik natin to sa aking medyo nalampasan ko yun eh. Okay. So nakikinig po ba kayo? Naunawaan nyo ba? Paki-wave nga po yung mga kamay kung nakakasubaybay kayo. Okay. Okay. So balik po tayo. Interested po ba? Tapusin nyo po kasi pag di nyo tinapos, mabibitin kayo. Okay, next. Sabi po dito ni John, punta tayo kay John ngayon, kay John. Okay, si Apostle John, sabi niya, you like to receive praise from one another, but you do not try to win praise from the one who alone is God. Sabi po ni John. Alam niyo po bang si John mismo, nagniniwala siya sa iisang Diyos? Basahin po natin sa Tagalog. Jonathan, pakita mo yan kanina. Okay. Paano kayo maniniwala sa akin kung ang hinangad ninyo ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos? Si John po naniniwala siya na tayo po ay naniniwala sa iisang Diyos. Amen? So tayo ba'y oneness? Tayo ba'y Trinity? Tapusin muna natin po bago kayo umurong sa pakikinig. Next. Balik natin, Jonathan, doon sa ating PowerPoint. Okay. Nakakasubaybay po ba kayo? Okay, basahin po natin. Okay, next. Tanungin naman natin ngayon si Apostol Paul. Ito si Pablo na. Si Pablo po ba naniniwala sa tatlong Diyos? Basahin natin yung 1 Timothy 2:5. For there is one God, sabi niya, and there is one who brings God and human being together, the man Christ Jesus. Paul believes in one God because he was a Jew. He did not teach us that he believes in the Trinity and there are three persons in one God. Si Paul po, kailanman hindi niya tinuro yung Trinity. Hindi po siya nagsabing tatlong persona na iisang Diyos. Amen? Tagalogin natin, Jonathan. 1 Timothy 2:5. Okay. Sa 2:5. Tagalog na. Okay. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, yung pong kasing 1 Timothy, sulat ni Pablo yan kay Timothy. Sabi ni Pablo, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sabi niya. Iisa ang Diyos, isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, si Jesus yun. Ngayon, bakit iisa ang Diyos dito na sinasabi ni Pablo? Tapos iisa ang tagapamagitan sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Tapos doon sa Colossus 2:9, siya rin ang nagsabi, ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang maging tao. Okay. Paano naging isa ang Diyos? Tapos si Kristo nandito tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Okay? Huwag kayong mawala kasi po sige Jonas, balik tayo sa outline. Mabibiting kayo sa turo. Okay, next. Interesado po ba kayo? Tapusin? Okay, next tayo. Okay, ito nga. Ang conclusion po natin ganito. For Apostle John, the true God is Jesus. So ito naman si John, nagsulat siya. Alam nyo ba po ba
Kaya iisa ang Diyos kasi ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo Jesus. Kasi po, para kay Jan, si Jesus Christ ang tunay na Diyos. So ngayon, medyo nagkakalakip-lakip na bago po tayo matapos, maunawaan nyo kung anong ating paninindigan. Tayo ba'y Trinitarian? Tayo ba'y oneness? Ano bang stand natin? Okay? So, interesado kayo, huwag kayo mawawala. Tagalog, Jonathan. Ito pang conclusion. Si Apostle John po, ganito ang sinabi niya sa 1 John 5:21. 5:20 to 21. Okay. 5:20 to 21. 5:20 to 21, Jonathan. Okay. Tingnan natin. Okay. Sabi po rito ni John, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Si Jesus yan. Binigyan tayo ng pangunawa. Sabi ni John, nalalaman daw natin na dumating dito si Jesus. Binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Sino yung tunay na Diyos? Yung Ama, Anak o Holy Spirit? Sabi niya, at tayo'y nasa tunay na Diyos. Kanino? Sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tapos sa 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ayaw po ng Diyos ang Diyos-Diyusan. Pag Kristiyano kayo, sang-ayon ba ang Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Hindi po. Pinalalayo nga tayo ni John eh. So, pag naniniwala kayo kay Jesus Christ, maniwala kayo na hindi ho siya Diyos-Diyusan. Pangalawa, maniwala po tayo na si Jesus Christ ang tunay na Diyos. Kanina, paano naging tunay na Diyos? Tapos isa ang Diyos. Ngayon kay John, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano po ba talaga? Ano po ba, saan ba pupunta yung ating pagtuturo? Amen? So, balik tayo ngayon sa ating. Huwag kayong mawawala. Okay. Tignan ko po yung kanyang mga kamay. Naunawaan niyo po ba yung tinuturo natin? Paki-wave nga yung mga kamay. Okay. So, interesado po ba kayo? Amen? Okay. So, tapusin po natin kasi huwag tayo magko-conclude agad. Paano yun? Para bang hindi tayo sang-ayon sa Trinity, hindi tayo sang-ayon sa oneness. Ano bang stand natin? So, tingnan po natin. Next. Punta ho tayo sa chapter 2. Chapter 2 tayo, Okay. Ang commentary po natin ganito. The God is one in the Old Testament and the God is also one in the New Testament. What will be our stand as a true Christian? What will be our doctrine? Ano po ba talagang doctrine natin? When God revealed Himself from the New Testament in three mysterious revelations, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tandaan po natin, nung may silang si Jesus Christ sa lupa, tapos po ang Ama nagkaroon ng anak. Tapos yung anak, ibinigay niya yung Holy Spirit. Ngayon, nagkaroon na ng tatlong Diyos. Ano po ba talaga? Sino ba yung Ama? Sino ba yung anak? At sino ba ang Holy Spirit? Okay, next. Our stand is this. We believe in one God in three revelation. Okay, hindi ho three person. Yung Trinitarian naniniwala, merong isang Diyos sa tatlong persona. Wala hong ganon sa Biblia. Walang Trinity na tatlo ang persona. Walang Trinity na tatlo ang muka. Walang Trinity na tatlo ang trono sa langit. Walang Trinity na God is not the Father, is not the Holy Spirit. Huwag ganon. Titingnan natin Tumutok kayo. Sa atin po, bilang sa Grace Abound Worship Center, tayo po'y naniniwala sa iisang Diyos na tatlo ang revelation. Hindi tatlong persona kasi complicated din sa Colossus 2:9. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang maging tao.
Okay, chapter 2 po natin yung God existence. Ano? Tandaan po natin, meron lang tayong iisang ama. Naniniwala ba tayong may ama? Opo, naniniwala tayong may ama. Pero dapat niyong malaman, ang ama, asan ba siya? Ano bang itsura ng ama? Ano ba, mahaba ba ang balbas niya? Puti ba? Puti ba ang buhok niya? Tanungin natin ang Biblia. Meron daw iisa lang ang Ama. Sino siya? O, ito, basahin natin. One God, one Father. Okay. Meron pong one God, one Father. Ephesians 4:6. Tagalog. One God and Father of all, who is above all and through all. Sabi niya. O, so ito po yung Ama. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Okay, ito isa lang po ang ating Ama. Next. English. Okay na, Nas. Okay. Okay, next. Okay, one God, one Father. He became a father because of his begotten son. Alam niyo po ba yung Diyos ng Old Testament, kaya siya naging father kasi nagkaroon siya ng anak. Sinong anak niya? Si Jesus Christ. Basahin natin sa Tagalog. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. So si Jesus Christ po, kaya siya po naging anak ng Diyos, ng kataas-taasang Diyos, kasi nga, may pinanggalingan siya. Meron siyang Father in heaven. Okay? Kaya pag sabi nga niya, manalangin kayo ng ganito, Our Father who art in heaven. Yung Panginoon po talaga, tinataas niya ang Father. Hindi niya naman tinataas si Mary. Hindi naman sinabing our mother. Hindi ho ganun, our Father. Palaging Father, Father. Ganun ho siya. Okay, next. Basahin natin sa Tagalog. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. Okay, so sa Lucas 1:32, siya ay magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Okay, so sabi po, si Jesus Christ po, magiging anak daw siya ng kataas-taasang Diyos. So yung God ng Israel, yung Diyos na si Yahweh, naging father siya nung magkaroon siya ng anak. Totoo po yun. Paano ka tatawaging father kung wala kang anak? No? Pag wala kang anak, tatawag sa'yo, fatherless. Okay. Ay, di pala. Childless. Okay. Hindi ka pwedeng maging father. So, ang Panginoon po yung tinatawag na father natin. Next. Okay. Huwag po kayo mainip. Tapusin natin maaga. Okay. Next. Yan po ang Father, ano? So, okay, God is a spirit who became the Father is the same as the Spirit of God in the Old Testament. Ngayon, yung pong Father, yung God sa Old Testament, di ba? Merong Diyos na nagpakilala kay Moises, kay Isaiah. Sino ba yung Father saka yung Spirit of God sa Old Testament? Yung bubay, dalawa? Halimbawa, dito tatanungin natin. Yung po bang Diyos doon sa Old Testament, Espiritu po ba yun? Kung yung pong Father, Espiritu, paano po naman po yung Spirit of God doon? Magkaiba ho ba yung Father sa Spirit of God sa Old Testament? Hindi po. Kasi po yung Father, yun din ang Espiritu ni God. Kasi Spirit ang Father eh. So, yung Spirit of God doon, siya rin po yun. Isa lang kasi isa ang Diyos eh. Di ba? Isa ang Diyos sa Old Testament, siya rin yung Spirit of God. Siya rin yung Father, naging Father ni Jesus. Basahin natin sa John 4:24. God is a spirit, and then thy worship Him must worship in spirit and in truth. Ang note po natin, no difference between the Father and the Spirit of God in the Old Testament. Next. Alam niyo po ba yung Father, invisible God siya? Okay, tandaan natin, ang Father po, invisible siya. Kaya ayaw po niyang magkaroon ng siyang katulad na nakikita natin. Pag nakikita niyo po ang Diyos niyo, hindi po yan ang tunay na Diyos. Kasi po sa Bible, ine-explain palagi ng mga apostol na ang Diyos po, invisible yan. Hindi ho yan
nakikita. Sabi nga po sa verse 15, si Jesus Christ daw, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Si Jesus daw po yung image, yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Basahin natin sa Tagalog. Why invisible? Okay. Alam niyo ba si Jesus Christ, sinasabi ng Bible na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita? Basahin natin, Jonathan, Colossus 1:15 sa Tagalog. Okay, sabi po rito, ang likas at gawain ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Yung pong hindi nakikita dito, yung Ama. So yung Ama pala, invisible God yan. Tapos si Kristo, yung larawan niya. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Ngayon magtataka kayo. Si Kristo pala, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito, liwanagin natin mabuti. Balik tayo dun sa ating PowerPoint. Okay. So may natututunan po ba kayo? Next. Okay. No one has seen God. Okay, so ganito po yan. Sa John 5:37, si Jesus po nagsalita na naman dito. Sabi niya, and the Father who sent me also testify on my behalf. Have you never heard his voice and seen his face? Therefore, those who claim that they have seen the Father have all been deceived. Yung pong lahat na nakakita sa Ama, lahat po yan deceived. Tandaan po natin, ang introduction po ni Jesus Christ sa kanyang Ama, sabi niya, never heard his voice or seen his face. Alam niyo po ba yung mga nagpakita kay Abraham sa Old Testament? Yung mga nagsalita, ako si Yahweh, hindi Diyos talaga yun. Yun po yung mga angel of the Lord. Mga angel of the Lord nagre-represent kay God yun. Nagsasalita sila in behalf of God. Mababasa nyo sa Old Testament kung nagbabasa kayo ng Old Testament. At ang anghel ng Panginoon ay nagsalita ng ganito, ako si Yahweh. So, anghel ho yun. Pero pag tanongin nyo si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, yung Ama kailanman hindi nyo narinig ang boses niya. Hindi nyo nakita ang kanyang muka. Pero mamaya makikita nyo kung sino yung Ama. Makikita nyo anong itsura ng Ama. Pero naniniwala ba tayong may Ama? Opo. Ang Grace of One Worship Center naniniwalang may Ama. Pero asan yung Ama? Okay. Tuloy po natin sa Tagalog, Jonathan. Maganda po kasi pag natatagalog natin para naintindihan nyo. Sabi po dito, at ang Ama ang nanagsugo sa akin, sabi ni Jesus, ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Si Jesus pala, pinapakilala niya yung Ama na walang nakarinig ng kanyang tinig. Ni na makita ang kanyang anyo. Bakit kaya? Ito, tatanungin po natin si Jesus kung ano explanation niya tungkol dito. Balik tayo, Jonathan, sa ating ano. Balik tayo. Okay, so balik tayo sa ating outline. Ay sa ating PowerPoint. Okay. Okay. Sabi po sa John 1:18, no one has ever seen God. Okay, ito po. Saan ba nakatira yung Ama? Tandaan po natin, pag pinag-uusapan yung Ama, ang Ama po, walang nakakita doon at walang nakarinig ng kanyang boses. Pero ito yung Ama. Saan ba nakatira ang Ama? Okay? Sabi po, di pala ito, invisible God din pala ito. Sa Tagalog, to the eternal King, immortal and invisible, the only God, to Him honor and glory forever and ever. Basahin natin sa next verse, Jonas. John 1:18. Purihin na malulaltat, sabi niya, saan ba tayo? Sa kanapunta na. Mali yung verse natin. Okay.
Saan tayo napunta? Hindi yan. Ano nga ba yan? Hindi na ako makabalik eh. Nawawala ka. Try natin ulit. Alisin mo, alisin mo. Balik tayo sa ating sa screen. Ay doon sa ating PowerPoint. Okay, so punta tayo doon sa the next verse na para mabilis. Okay. So he lives in the light that no one can approach. Si God daw, yung Father ni Jesus Christ, nakatira siya doon sa liwanag na hindi matitigan. 1 Timothy 6:16. Basa. Tagalog na. Okay. So ito Tagalog Ito po. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan, kapangyarihan, walang hanggan. Amen. So si God pala, wala siyang kamatayan, nananatili siya sa liwanag na di matitigan. Para po yung araw sa katanghaliang tapat. Pag titignan nyo yung araw, saan ka nagpupunta, Nas? Okay. Hello? Hello, Da. Okay, so siya lamang ang walang kamatayan na nanatili sa liwanag na di matitigan, walang taong nakakita o makakakita sa kanyang karangalang kapangyarihang walang hanggan. Amen. So, yun daw po si God, si Father, nakatira siya sa liwanag na hindi matitigan. Okay, next. Alisin mo na, Nas. Okay, punta tayo dun sa share screen. Okay. So he lived, no one has ever seen, no one ever see him. Past, present, future. So si God pala, si Father, walang nakakita sa kanya, walang makakakita kahit kailan, no? Past, present, future. Kahit nung nakaraan, ngayon sa kabukas, hindi nyo makikita yung Ama. Next. Siguro Englishin ko na lang, no? Okay, para hindi na umuulit sa Tagalog. Medyo nababagalan tayo ng konti. The Father is not Jesus. He is a spirit. He has no image. He is invisible, never been seen. He lives in the light no one can approach. Therefore, the Father cannot be seen forever. Okay. One God, one image. So si God po, hindi nyo nakita kailanman at hindi nyo na makikita siya. Kaya po meron dito tinatawag na one God, one image. Ito po ang one God, one image. Tayo po naniniwala sa isang Diyos, pero isa lang ang kanyang larawan. Next. One God, one image. Jesus is the image of the invisible God. Sabi po sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ibig po sabihin, si Kristo pala, yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. The glory of Christ is the image of God. In 2 Corinthians 4:4 sabi po, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Sabi po rito. So Tagalogin natin, Jonathan, 2 Corinthians 4:4. Okay, basahin po natin sa 2 Corinthians 4:4. Okay. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay. Next. Okay. Balik natin, Jonathan, sa ating screen. So,
Next. Okay. Alam niyo po ba, si Philip nagtanong po, ano? Alam niyo po si Philip, isa sa mga alagad ni Jesus, nagtanong po siya ng ganito sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog na Jonathan. John 14:8-9. Okay, sabi po ni Felipe. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi niya. Si Jesus po, nagpakilala kay Felipe, sabi niya, ano Felipe, bakit mo tinatanong na ipakita ko sa inyo ang Ama? Sabi niya, kay tagal ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? So maniwala kayo po sa hindi. Si Jesus po ang sabi niya, pag nakita ninyo ako, nakita ninyo na rin ang Ama. Para bang ganito sabi niya, yung itsura kong ito, yun na rin ang itsura ng Ama. Itong larawan ng Ama, sabi niya. Next verse, Jonathan, bilisan na lang natin. Sa Tagalog. Okay. Sabi po ni Jesus, hindi ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin ang galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Next verse. Okay. So sobrang na po tayo sa oras. Medyo extend na po lang po natin next week. Napahaba ang oras natin eh. Jonathan, balik mo na doon sa aking outline. Ay, aking ano. Okay. So, putulin na po muna natin dito. Sa palagay ko po, meron kayong natutunan. Ano? Meron po ba kayong gustong itanong? Sister Flor. Sister Mer, Brother Anthony, meron ka bang Anthony ba? Ha? Sister Mer. Meron ba kayong gustong itanong? Medyo napasobra tayo sa oras. Medyo mahaba-haba pa ng konti yan. Sister Babe. 1 Timothy 2:5. Naririnig mo ba ako, Pastor? Opo. Yun ang lagi nilang ipinagpipilitan ng mga incomplete na si Kristo nga ay tao lamang. Na ay yung kanila kino-quote 1 Timothy chapter 2 verse 5. So, pagka sila ay nagsabi ng ganon, na tao lang si Kristo, itong mga verses na ating pinag-aralan, kailangan bit-bit natin. Meron tayong, ibig kong sabihin, kailangan ay dala namin ang aming lecture para meron kami o kaya ay magkaroon ng mga memory verses to support na i-contradict yung kanilang pagkakilala kay Kristo na tao lamang. Opo. So, Tagapamagitan. Yun lagi ang kanilang sinasabi sa amin. Yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 na si Kristo ay tao, tagapamagitan. Ano ba ang pagsagot doon, Pastor? Ay di ito ng mga verses na ito ang isusupport. Opo. So, tandaan po natin si Kristo po ay tunay na Diyos. Siya po yung Diyos na tunay na Diyos sa 1 John 5:20-21. Diba? Opo. Tapos po, makikita natin, siya po yung Diyos na nagkatawang tao.
ay salita ng Diyos na nakatawang tao. Sa John 1:1. Yun po yun. O sige po, tapusin na po natin dito. Medyo nabitin ng konti. I-ano na lang natin, tuloy na lang natin next week. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. O, Sister Mer, may tanong ka ba? Ano po? I-unmute nyo po. Unmute. Okay. May tanong po ba kayo? Eh yung ano, yung anong tawag dun kasi minsan may mga nanalangin nung sa pangalan ni Jesus at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yung parang ganun. Yung parang sa yung ganun, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Valid din ba yun? Opo. Kaya lang po, dapat niyong malaman na ang Diyos po, ang Ama, ang pangalan niya, Jesus din eh. Gusto niyo makita yung verse? So, ganito lang Yung po. sa John 10:30. Ako Doon at na ang nakalagay. Ama. Ito na ang anak ay isa. Yung parang ako Opo, at ang so Ama. ganito lang po, ang verse ganito. Hindi naman po tayo oneness, hindi rin tayo Trinitarian. Pero po yung pangalan po kasi mahalaga yun eh, no? So ganito lang po natin siya sasagutin. Sabi po ni Jesus Christ sa Matthew 28, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, yung pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, pare-parehong Jesus po yun. Ano ya? Basahin po natin doon sa John 17, although meron po tayo dito sa outline. Basahin natin yung John 17. Ito, basahin natin doon sa John 17:10-12. Jonathan, pakita mo sa Tagalog. Para mapadali tayo. Sa John 17:10-12, ang pangalan po ng Ama, Jesus din. Ito. Babasahin po sa inyo, ang lahat ng akin ay iyo, sabi po ni Jesus. Kasi nagpe-pray po si Jesus dito eh. Nilalwalhati ako sa pamamagitan at ngayon ako ipapunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, sabi ni Jesus. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, sabi niya, na nagpe-pray siya sa Ama eh. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Nakita mo ba ninyo, Sister Mer? Sabi niya, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, sabi niya. Hindi naman niya sinabing aking pangalan eh, no? Ang pangalang ibinigay mo sa akin, sabi niya. So, kung ang pangalan ng Ama, sabi ni dito Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Para kay Jesus po, ang pangalang Jesus, pangalan ng Ama, ibinigay yun sa kanya ng Ama. Tapos sinulat pa niya sa verse 12. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, sabi niya. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. So, naniniwala ka ba sa pangalang ng Ama, Jesus din, Sister Mel? Sister Mer? Amen po, amen. Ha? Nakuha mo ba? Po. Hello? Hello po. Nakamute po. Nakita po ba ninyo? Sabi ni Jesus, ang kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, sabi niya. I-unmute mo kung nasagot ka. Si Jesus po kasi ang nagpe-pray dito eh. Nagpe-pray siya sa Ama. Ang sabi niya, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, sabi niya. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Yung pong iyong pangalan, pangalan ng Ama yun. The believer. Ha? Oh, sagot. Amen. Okay po ba?
So, ibig po sabihin, yung pangalan ng Ama, Jesus din po yun. Ngayon po, pag tignan natin doon sa yung pangalan ng Holy Spirit, ano din po yan? Jesus din yan. Kasi yung Holy Spirit, yun din po yung Espiritu ni Kristo. Ano? Okay, basahin po natin doon sa screen. Maliwanag po ba, Sister Mel? Okay, basahin natin yung isa pang verse kung saan si Kristo po, yung Holy Spirit po, yan, Romans 8, 9, 10 sa Tagalog. So, yung pong Holy Spirit, yung Espiritu na nasa atin ngayon, yun din po yung Spirit ni Christ sa Tagalog. Basahin natin, Jonathan. The Holy Spirit name is Jesus. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. Okay. Sabi po dito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya. So, yung Holy Spirit naninirahan sa atin. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Ang taong yon, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo. So, tingnan po ninyo doon sa verse 9. Yung Espiritu ng Diyos, yun din ang Espiritu ni Kristo. Tapos po sa verse 10, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinurang na kayong matuwid ng Diyos. So, yung pong Holy Spirit, yun din ang Espiritu ni Kristo. Ibig po sabihin, ano po ba ang pangalan ni Kristo? Jesus Christ. Jesus Christ. So, ibig po sabihin niyan, pag nagpe-pray kayo kay Jesus, nagpe-pray kayo sa Ama, sa Anak, at sa Holy Spirit. Amen. Amen? Maliwanag po ba? Amen. So, balik tayo sa screen, Jonathan. Maliwanag po ba, Sister Mel? Okay. So, ganito po yan. Pag nagpe-pray po tayo, magpe-pray tayo lang kay Jesus. Kompleto na po yun. Kaya po yung mga lagad po nagbautismo sa pangalan ni Jesus lang eh. So, binigay lang po kasi ni Jesus yun sa mga lagad. Sabi niya, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama. Kasi po yung Ama hindi pangalan yun eh. No? Address po yun. Ako Ama. Si Tatay Ama. Yung asawa niyo, Ama rin yan eh, di ba? Pero may kanya-kanya tayong pangalan. Di po ba? Yung anak, hindi rin pangalan yun. Ang anak, halimbawa may anak ako. Ang anak ko, iba ba yung pangalan nila? Sabi ni Jesus, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Yung tatlong pong yun, ang pangalan nila, Jesus din. So, pag nagpe-pray kayo kay Jesus, kumpleto po yun. Kaya sabi po, si Jesus, ang kalikasan ng ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang maging tao. So, ito, hindi pa po kasi tapos, mahaba po kasi, medyo nag-alanganin tayo sa oras. Next week po, huwag kayong mag-absent, i-explain ko pong mabuti. No? Medyo nabitin. Okay po ba? So, meron pa kayong question? Wala na, Pastor. Wala na po. O, sige, pray na tayo. Tapusin na lang. Sister Flor, meron ka bang question? Sister Flor? Wala po. Wala. Sister Ben? Okay. Wala naman. Tay, may question ka ba, Tay? Busy na. Nagutom. Natin yung pastor yan. Okay, so pray na po tayo. Sister Flor, kayo po mag-pray. Tapos tuloy na lang po natin next. Hallelujah. Sige. Purihin po kayo aming Panginoon. Yes, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na may bago na namang revelation para sa amin, Panginoon, na dinala si Pastor Bart. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga natutunan
namin ngayong hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga napakinggan namin, O God. Muli po, Panginoon, tuloy-tuloy po, Panginoon, by next week na maibigay din po ni Pastor Bart ang kabuuhan. Maraming salamat sa bawat isa na nakapakinig, Panginoon. Maraming salamat sa mga blessings, O God. Maraming salamat sa bawat buhay, Panginoon, na nakapakinig sa inyong mga salita sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, muli po, kami po ay magsama-sama next week para po matapos namin, Panginoon, ang mga aral na ito, Panginoon. Maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. So, thank you po.